Bakit natin kailangan ng flexible sealant and semi-rigid na sealant for our control joints and isolation joints for our concrete floors? Yan ang malalaman natin sa segment na ito. Sa mga control joints natin, di ba? Nagbuhos na tayo, tapos nag-cutting tayo, or minsan naman gumawa tayo ng forma para magkaroon ng control joints, or mga minsan naman na gumawa tayo ng groove para magkaroon ng control joints. Bakit sa mga ibang mga ginawa natin nasisira, nadudurog, or nagka-crack, or lumalaki lalo yung mga control joints natin, no? Pero una, pag-usapan muna natin, ano ba yung mga types of joints, no? So actually, there are two types of joints. Yung isa is non-movement joints or mga cold joints. Ito yung mga old concrete na dinugtungan natin ng new concrete. Yan, joint din tawag doon. Pero ang tawag sa kanya, non-movement joint, no? So yung pangalawa naman, ito naman yung mga sinadyang movement joint. Yan. So isa dito ay yung control joint, or tawag din natin ay expansion joint or contraction joint. Ayan. So yung isa naman ay tawag natin ay isolation joint. Ito naman ay ginagamit to isolate slab from other materials, or yung mga buhos na poste natin na gusto mo i-isolate naman sa slab natin para iwasan natin yung pag-crack ng ating slab. Para maiwasan ang pag-crack ng slab at magkaroon ng space to allow vertical and horizontal movement nang hindi nakakasira sa katabing bahagi ng structure. Why isolation joints are necessary? Isolation joints allow for horizontal and vertical movement from swelling and shrinking with no concrete-to-concrete contact that could cause friction. Without these joints in place, the poured concrete would bind to the other structure, limiting its movement. Ayan, dyan na magsisimula mag-crack. If the concrete slab is adjacent to a static structure without an isolation joint, the concrete cannot swell or shrink without causing cracking or buckling. Cracks and crumbling can occur due to this differential movement. This cracking can cause moisture to penetrate the slab, resulting in weakness and corrosion to the reinforcements. So, why do you need to seal the slab joint? So, number one, to prevent water penetration. Ayan. So, possible na exposed ka and then may ulan, or possible na dun sa activities nyo sa planta, lagi may tubig. So, isang cause ito pag nag-penetrate ang water na magkaroon ng erosion sa ilalim ng slab natin, right? And then, hindi na magpapantay yung slab mo. Ayan. So, dyan tayo magkakaroon na ng problema sa mga control joints natin. Ano pa ba? It also prevents, no, accumulation of dirt. So, ayaw naman natin, di ba, na may control joint ka nga, wala kang sealant. Tapos, ang dumi-dumi ng pumapasok doon sa control joint na yan, ang pangit-pangit tignan. Ayan. And number three, to protect the edges of the control joints. Bakit, no? Kasi di ba yung mga control joints natin, yung mga edges na yan, yan yung pinaka-weak part. So, kung napapansin nyo, kung nag-cutting kayo or naghanda kayo ng control joints nyo na walang sealant, ma-observe nyo na palaki ng palaki yung control joint na yon, tama? No, ang pangit-pangit, hanggang later on, durug-durug na siya, no? So, that's the reason why na kailangan mo nang isilat ang control joint na yan. Ayan, sagutin na natin yung tanong natin kanina. Bakit nga ba nasisira ang mga control joints? Ayan. So, number one is that mali ang mga sealants na ginagamit, no? Mali ang materyales na ginagamit natin to seal the control joints. Ayan. So, ano-ano ba mga ngayon? Ang mga common nakikita namin na ginagamit dito sa Pilipinas ay number one ay asphalt. So, ang asphalt naman, sa simula, oo, maganda siya dahil may flexibility. But sa kalaunan, no, sa init, lamig, ulan, so nagiging brittle siya hanggang eventually natatanggal siya. Ayan, pag natanggal na siya, hindi natin siya sinil ulit, then yan, diyan magsisimula na masisira yung control joint natin dahil yung weak edges natin ay magsisimula na mag-crack. Okay, so number two naman, sand cement mix na minsan ginamitan pa na ng fiber para may reinforcement. But then again, hindi pa rin siya enough because this is not flexible enough, no? Kaya nga siya tinawag na control joint, di ba? Para sa expansion and contraction. So, nagkakaroon pa rin ng failure. Ayan. So, number 3 naman, using epoxy. So, epoxy ay isa sa pinakamatigas na materyales. Ayan, no? So, matigas ang epoxy. Ayan. So, imagine mo na lang. Kaya kang kumuha ng control joint is para makahinga yung ating slab. Tama? So, using an epoxy will defeat the purpose of using a control joint. Ayan. So, number 4 naman. So, paggamit ng kung ano-anong sealants, no? Lalo na sa silicone sealant, hindi po pwede ang silicone sealant dahil napakababa po ng Shore A hardness niya. Para in layman's term, ano ibig sabihin nun? Masyado siyang malambot. Alright? So, imagine mo na lang, no? Kung napakalambot niya and then dadaanan mo ng gulong.
edi lulubog lang yung silicone, right? So pag lumubog lang yung silicone, yung edge mo, may expose na naman siya sa mga gulong. And then yung gulong na yan, unti-unti niya dudurugin na naman yung corner ng control joint. So number 2, mahina ang ating slab. Ayan. So unfortunately, pangit yung buhos o pangit yung sand cement mix natin, masyadong mababa yung konkreto natin. Kaya nadudurog yung control joint. And number 3, tulad sabi ko kanina, hindi paggamit ng sealant sa control joint. And isolation joints. So, ano nga ba ang tamang sealant na gagamitin para sa control joints and isolation joints? Yan ang sasagutin natin na ngayon. So, according sa ASTM number C1311, ang kailangan nating control joint sealant ay dapat nagko-conform sa mga following na to. Alright? So, number 1, hardness. Yung hardness natin should have a 10 to 90 Shore-A hardness. At in layman's term again, medyo matigas ng konti. Ayan. So, number 2, kailangan natin ay tamang elongation and tensile strength. So, sa elongation part, kailangan at least 100%. And then, para sa tensile strength part naman, at least 150 PSI yung tensile strength niya. And number 3 naman, movement capability. It should have at least 50% of its size without cracking or losing adhesion. Under naman sa physical properties, ito naman kailangan natin tingnan. The adhesion should have at least 50 to 100 PSI yung strength. Ayan. Chemical resistance, resistant to salt, acids, and fuel, importante yon. And lastly, yung appearance, dapat uniform, consistent yung appearance, hindi pa bago-bago ng kulay. Hindi pagbili mo ng puti, mamaya medyo yellowish na. So, ano ang tamang control joint na sealant? Dito sa Buildrite, we would like to introduce Stopgap SR. Ito ay semi-rigid industrial floor joint filler that is specifically formulated for our control joints. So, sinawag namin siyang semi-rigid dahil hindi siya as flexible as CJ. Ano ang maganda kay Stopgap SR? Ito ay semi-rigid, so properly balanced between flexibility and strength. Kasi importante na medyo rigid siya dahil alam naman natin pag dinadaanan ng mga forklift or mga heavy equipment, pwedeng mag-crack yung corners ng control joint. At dito nagsisimula, unti-unti natatanggal ang mga sealants. So, importante na semi-rigid yung material na to that it can withstand heavy loads. Stopgap SR passes ASTM C1311. It has very good chemical resistance. It has excellent adhesion. Of course, it's self-leveling para hindi na kayo mahirapan sa pag-apply. At again, as I mentioned, it has heavy-duty load-bearing support. Saan ba bagay gamitin si Stopgap SR? Bagay siya pag sealing ng interior floor joints subject to heavy industrial use like factories, food processing areas, warehouses, and maintenance facilities. It is also particularly suitable for zone joints in long strip flooring and other large internal areas. So, paano nga ba gumawa ng control joints, no? So, number 1, yung isang ginagawa nila is nagka-cutting sila. Ayan. So, there is a dry cutting machine and a wet cutting machine. So, ang sanay sa Pilipinas is yung wet cutting machine. So, yung wet cutting machine dito, habang nagka-cut, may tubig, no? So, ito yung parang hindi masyado mainit yung blade and then at the same time, hindi masyado maalikabok. Ang pangit lang dito sa wet cutting machine na hindi namin gusto is that, syempre, habang nagka-cut, since may tubig doon, ang nangyayari dito is that yung dust with the water, so para siyang sludge, na pumapasok siya sa loob ng control joint. So, syempre, since lalagyan natin siya ngayon ng sealant, kailangan pa natin ulit linisin yung sludges na napasok doon sa loob ng control joint. So, ang advantage naman ng using a dry cutting machine is that meron na siyang dust collector. So, lahat ng dust na nakikreate during cutting, hinihigop na ng dust collector. So, hindi na natin siya talaga literally kailangan linisin pa yung control joints dahil malinis na siya kaagad. So, pwede na natin kaagad i-apply ang ating sealant. Dito sa Buildrite, meron kaming concrete dry cutting machine. Ang maganda sa kanya, meron siyang 4 na blades. Yung 4 na blades na ito, simultaneously nagka-cut, creating a 30 mm width na control joint, no? So, well, wala naman yata mas gagamit ng 30 mm dahil malaki yan. Ang ginagamit nyo normally ay 10 mm. Pero ang 30 mm, ginagamit natin to kapag luma na yung control joints, marami ng sira, you use the 4 blades para tanggalin natin yung lumang control joints
And then, gumamit tayo ng solid cure. Let's pour solid cure is a non-strained grout na self-leveling. And then, we cut again using 2 blades of that dry cutting machine to create around 10 mm width na control joint. Then, pwede ka nang gumamit ng backing rod or ng sand para iwasan ng 3-point addition. Then, you can already use stop gap CJ or SR. So, number 2 naman, during buhos, nakaporma na yan. And number 3, ito, isang magandang recommendation namin is using a jointing trowel. So, bago tumuyo yung konkreto, gumagamit po tayo ng jointing trowel. Ayan. Alam mo bakit namin nagustuhan ng jointing trowel? Because wala siyang corner edges. Kasi nagkakaroon siya ng bevel edges. So, wala siyang weak edges. Ayan. So, napakagaling, no? So, lalagyan mo na lang ng sealant and wala siyang weak points. Ayan. So, naayos na natin yung control joint natin. So, alam na natin yung sukat, kung saan tayo naglagay. Ito ang huwag niyong kakalimutan. Gumamit ng backing rod. Dahil yung backing rod, number 1, will serve as a cushioning layer. Ayan. So, ibig sabihin, kung nagkakaroon ng stress dahil may load, yung backing rod natin ang susuporta sa sealant. Number 2, yung backing rod will help you control the depth ng sealant natin. And number 3, to prevent yung 3-point addition. Ayan. Kasi mapupunit ang sealant kung nakadikit sa 3 points. Kaya nga ang sealants, no, dapat 2-point lang yung dapat dinidikitan. No? Kung may movement, kung 3 yan, punit yung sealant nyo. Ayan. Kung wala kang backing rod, pwede kang gumamit ng sand as your alternative. So, ang application ng mga control joints, normally sa mga warehouses, planta, garahe, ayan. And kung saan pa yung mga recommended ng ating civil engineer. Para naman sa mga isolation joints, ang tanong, anong sealant ang dapat gamitin? Under Build Right, we have Stop Gap CJ. Ito ang 2-part self-leveling sealant designed for isolation joints. Ano ba ang benefits ng CJ? So, CJ is more flexible than SR. So, it passes the ASTM C1 311. It has good chemical resistance. Of course, it has excellent adhesion. Ang maganda dito, self-leveling para hindi ka mahirapan mag-apply. It's very easy to use. It has excellent Shore A hardness and it's suitable for even wide joints. Ngayon, ready na tayo panoorin kung paano gumamit ng Stop Gap SR. Panoorin natin to.
Hopefully malinaw na kung kailan tayo gagamit ng flexible sealant at kailan tayo gagamit ng semi-rigid sealant for our oscillation joints and for our control joints. Again, this is Derek Tan. Magtanong para sigurado!